Hey guys, this is Karel, and welcome back to Real Talk PH, kung saan totoo ang usapan, walang halong drama, at bawat kwento may puso. Ngayong gabi, gusto kong pag-usapan ang isang pakiramdam na alam kong marami sa atin ang nakaka-relate. This is our episode 10. Toxic work pero kailangan mo. Alam mo yun, yung pakiramdam na tuwing bangon ka sa umaga, parang may bigat sa dibdib mo? Papasok ka sa opisina, sa factory, sa barko, o sa online meeting, pero parang may nakikinig sa'yo kahit walang nakakita. Yung boss mo may sinasabi, laging may kulang, yung coworker mo minsan cold, minsan competitive. Pero kailangan mo pumasok. Kasi bills, tuition, renta, pagkain, responsibilidad. Kasi kahit toxic, ito ang nagbibigay buhay sa'yo at sa pamilya mo. Alam nyo, maraming tao ang nagtitiis sa toxic work. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan nila. Kaya kahit stressful, kahit parang sinisira ka sa loob, pinipilit mong ngumiti at magpa-kapro. May listener akong isang OFW sa Middle East. Karel, some days I just cry in my room. Nakakamiss ko na yung pamilya ko, pero kailangan kong magtrabaho para may pagkain sila, para may tuition ng anak ko. Hindi ko pwedeng iwan. Ganun talaga. Maraming tao ang nakakaranas nito. Minsan, nararamdaman mo na parang wala ka ng kontrol. Parang robot ka lang. Gising, trabaho, uwi, tulog, repeat. Alam nyo, nakaka-stress din ang mga micromanaging boss. Yung tipong kahit anong gawin mo, laging may mali. Yung deadlines na hindi realistiko, yung toxic culture sa office na parang minsay masakit sa puso. May listener din ako na isang seaman. Karel, kahit anong gawin ko sa ship, laging may mali. Pero kailangan ko pumasok kasi kung hindi, wala kaming pang-tuition sa bahay. Makikita nyo, sa bawat push at pressure, may nakatagong sakripisyo. May dahilan kung bakit marami ang nagpupursige kahit pagod at stressed. At hindi lang sa office toxic ang sitwasyon. Maraming OFWs, remote workers, part-time giggers, at kahit students nakakaranas ng pressure sa trabaho o studies. Yung tipong kahit nasa bahay ka, may expectations, deadlines at rude colleagues or classmates. Nakaka-stress din, nakaka-strain sa isip at katawan. Pero sa kabila ng lahat, marami pa ring ang nananatili. Kasi may pamilya, responsibilidad at pangarap. Ngunit, minsan, nakakalimutan natin kung bakit tayo nagtitiis. Tumatagal sa toxic work, pero hindi natin napapansin na parang nagiging automatic na lang tayo. Parang robot, gising, trabaho, uwi, tulog, repeat. Kaya, sa episode na ito, gusto kong sabihin sa inyo, kung nasa toxic work ka, okay lang na maramdaman mo na pagod ka, stressed ka, frustrated ka. Okay lang na sabihin sa sarili mo, hindi ko kailangan maging perfect. Hanapin mo yung support system mo, pamilya, kaibigan, online community. May listener ako na isang nurse abroad. Karel, every night pagod na ako pero kailangan ko. Iniisip ko ang pamilya ko sa Pilipinas. Iniisip ko na may future kami, may edukasyon ng anak ko. Pero minsan gusto ko na lang sumuko. Alam nyo yon, sa bawat pagod na nararamdaman natin, may dahilan. Ang pagiging matatag sa toxic work, hindi tungkol sa enjoyment. Ito ay tungkol sa sakripisyo, responsibilidad at pagmamahal sa pamilya. Alam nyo, nakaka-inspire ang mga kwento ng ibang tao. OFW na nagtitiis sa ibang bansa, missing birthdays ng anak, pero bawat balikbayan box may kasamang pagmamahal. Seaman sa barko na nakatingin sa alon at bituin, iniisip kung kumain na ba ang pamilya niya. Office employee na pressured pero patuloy na nag-excel kahit walang appreciation. Ganon ang realidad. Bawat effort, bawat pagpupursige may halaga. Hindi lang para sa trabaho, para sa pamilya, sa sarili at sa pangarap. At alam nyo, may mga tao ring nagtitiis ng toxic work kasi may hope. Hope na balang araw magiging mas maganda ang buhay. Hope na yung sacrifices nila ngayon magbubunga. Hope na may freedom at peace sila sa hinaharap. Kaya sa mga ka-real talk na nakikinig,
Every small step you take, bawat overtime, bawat effort, may kahulugan. Ngayon, gusto kong tanungin kayo mga ka-real talk. Sa dami ng toxic moments sa trabaho nyo, paano kayo nakaka-survive? Ano ang coping strategies nyo? Ano ang lessons na natutunan nyo kahit stressful? Message, comment o voice note sa Real Talk PH. Gusto kong marinig ang kwento nyo. Pwede nating pag-usapan sa next episode. Alam nyo, hindi madali. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, kahit anong toxic na sitwasyon, kahit gaano kapagod, may lakas ka pa rin na kaya mong ituloy. Kasi sa bawat effort may reward. Hindi man nakikita ngayon, hindi man napapansin, pero may epekto sa buhay mo at sa pamilya mo. Gusto ko ring mag-share ng tips kung paanong surviving sa toxic work. 1. Maglaan ng self-care kahit konti. Kahit 10 minutes sa gabi, deep breathing o pag-journal. 2. Makipag-usap sa kaibigan o support group. Minsan, kailangan mo lang marinig, I see you, you're doing great. 3. I-prioritize ang health. Physical at mental health hindi pwedeng i-sacrifice. 4. Remember your why. Bakit ka nagtitiis? Para sa pamilya? Para sa pangarap? I-hold on yan. Alam nyo, may listener ako na isang teacher abroad. Kariel, kahit gusto ko nang mag-resign sa school kasi toxic ang principal, iniisip ko kung paano mabibigyan ng magandang edukasyon ang students ko. Kaya tuloy pa rin ako, kahit pagod na. Ganon karami ang tao na nagpupursige sa gitna ng kahirapan at toxic environment. At sa bawat kwento na naririnig ko, nakaka-inspire. Ako si Karel at ito ang Real Talk PH, kung saan kahit toxic ang work, may makikinig, may makakaintindi at may makakapagbigay comfort. Kung may kwento kayo tungkol sa struggle sa trabaho, OFW life, remote work o kahit anong stressful na sitwasyon, i-share nyo sa comments o message sa Real Talk PH. Dito, bawat kwento may karamay, may pag-asa at may inspirasyon. Hanggang sa susunod na episode mga ka-Real Talk, tandaan nyo, pagod ka man, tuloy lang. Kasi sa bawat hakbang may kahulugan.